Christian Standhardinger, siya nga ba ang dahilan ng pagkatalo ng Ginebra sa Game 3 semifinals? At James Yap, tuluyan ng pinakawalan ng rain or shine. So yan nga ang ating mga tatalakayin. So tuluyan ng pinakawalan ng rain or shine ni Last Painter si James Yap matapos ang hiling na tong pag-release sa kanya. Magpahanggang ngayon, wala pang balita kung anong susunod na hakbang ni James Yap para sa kanyang future. So si James Yap nga kung natatandaan nyo, taong 2016 napunta ito rito sa Ross via trade kapalit ni Paul Lee. So tumagal nga po si James Yap sa naturang team ng 7 years. So sa pananatili ni James Yap ng 7 years sa rain or shine ni Last Painters, sobrang na-appreciate niya ito. So yan nga ang isa sa nasambit niya sa kanyang Instagram post na ito. So ngayong free agent niya si James Yap, ibig sabihin wala ng team na may hawak sa kanya. So malaya na siya. Kaya naman ngayon, palaisipan kung tuluyan na ba siyang magre-retiro talaga sa PBA or muling pipirma sa ibang teams or liga. Kaya abangan kung anong susunod na magiging decision niya. So bago nga po tayo or bago nga po ang lahat, baka naman po pwedeng maka-request kahit isang subscribe lamang po. At kung di nakakaabala, kahit isang like na rin po. Maraming salamat po. So proceed na tayo about dito sa nangyaring pagbagsak ng Ginebra sa semis kontra SMB. Sa nangyaring laro ng Ginebra kontra SMB sa Game 3, parang roller coaster ang laban. May lalamang, may nanlalamang. So dito, sa nangyaring laban mapapansing ginamit na ni Coach Tim ang isa sa kanyang pangdiinan na big man. So maagang nag-compliment si Japet para sa team ng Ginebra kung saan gumawa agad siya ng magagandang opensa. So sa kabila naman bumawi agad at ng araro itong si CJ Perez ng SMB. At sa pagpasok nga ni LA, magandang depensa ang napakita niya para mapilitang ma-turnover si Boatwright kontra sa depensa niya. So malaking tulong ang may Tenorio sa loob sa mga quarter na ito dahil nakakakuha siya ng mga momentum dito. Gumanda man ang naging opensa ng Ginebra, pero kasabay nito ang pag-atake ng mas matitindi pa palang opensa ng SMB. At minalas-malas pa nga ang Ginebra dahil ito isa sa kanilang key player na-injury pa. Sa mga huling minuto ng laro, dito na talaga humataw ang Ginebra sa paghahabol. Yung dumating pa nga sa point na makakahabol na sana or makakaul na sana na wala pa. Madami ang nagtaka sa ginawang pasa ni Sistan na ito sa loob kahit nasikip bakit niya pinilit pa. Pansing dalawang malaki ang nasa inalim. Pero yung isa, si Scotty libre. Kaya lang di niya dun sa libre pinasa kundi dun sa sikip pa. Kaya nauwi pa sa pagkaagaw sa kanila ng bola. Marami ang nagtataka rito, paubos na ang oras at lamang ang SMB ng 3. Pero bakit mas pinilit pa rin ipasa sa pang 2 points lang kaysa sa pang 3 points na? So para sa opinion nga natin dito at para sa atin di naman ito siguro sinadyan si Sand dahil baka hindi nga lang nakita talaga niya yung sa side na libre si Scotty. Dahil sa puntong ito talagang dikdikan at matataranta ka naman talaga kung ikaw ang nasa pwestong yan at matataranta ka rin kung ikaw ang naghahabol, di ba? Pero para sa iba ang opinion nila.
So dito naman tayo, mag-shoutout naman tayo mga ka-teammate. Shoutout kila Rock Efelier Dumo, User Nestor Villaflores, Gervin Chris, Junilalo Taya, Tortoga Randy, Janapot TV, and Ronald Berbosidad.